Pag-usapan lang muna natin ito, no? Kasi meron kasing mga yung ibang lahi, no, mga kaibigan. Pinagkukumpara nila si Catriona Gray at saka yung bagong Miss Universe, no? Si Shanice Palacios. So, pinagkukumpara nila pati yung lakad sa evening gown competition, etc. etc. So para sa akin, no comparison no? Para sa akin, the best talaga na Miss Universe si Catriona Gray. Hindi dahil sa siya ay Pilipina, no? Hindi dahil sa kababayan natin siya. Pero para sa akin, the best talaga siya na Miss Universe. Unang-una, bakit mga kaibigan? Si Catriona Gray, kumbaga, stand out talaga siya eh. Parang Michelle D, no? Stand out talaga siya mga kaibigan. Bakit siya nag-stand out? Kasi sa lahat ng bagay, no? Magmula doon sa kanyang lakad. Alam niyo ba mga kaibigan na halos lahat ng mga Miss Universe na dominant sa kanila, yung kanilang mga coach, no? Yung coach nila talaga ang nagsasabi sa kanila kung paano sila maglakad, kung paano sila kikilos kapag sila ay nasa stage. Pero pagdating kay Catriona Gray, kung ano yung sa tingin niya ay maganda, at kung ano yung alam niya na mas makakatulong sa kanya kapag nasa stage siya, yun talaga ang ginawa niya mga kababayan. At nakatulong sa kanya doon yung pagiging dancer niya. Kasi dancer din siya, nag-ballet din siya. And then nag-martial arts. Magaling siya sa sayaw. So, in short mga kaibigan, siya mismo yung gumawa, no? Although syempre merong coach, pero sinasabi niya sa coach niya na gusto niya yung mag-a-assist lang yung coach niya, kumbaga mga kababayan, pero siya pa rin talaga yung kumbaga magda-direct sa sarili niya kung anong lakad ang gusto niyang gawin. At kinikwento nga niya dati, pati yung pag-sway ng kanyang mga balikat, yan, at yung kanyang mga kamay, yung mga gesture niya, at pati yung pagpaling ng kanyang isang balakang, sabay turn, at yung medyo slow-mo, kinikwento niya. So, si Catriona Gray, talagang ano siya mga kaibigan yung kung ano yung sa sarili talaga, hindi siya yung Miss Universe na, ito gawin mo. Pag sinabi ng coach, gawin mo yan. Ito isusuot mo. Ayan, lahat is spoon feeding. Lahat talagang parang ginawa na siyang bagong tao. Pero pagdating dito kay Catriona Gray, ibang-iba. Kasi talagang siya talaga yung nagda-direct sa sarili niya. Kumbaga, assist na lang at tulong na lang yung ginagawa ng mga coaches. And then, alam naman natin mga kaibigan, pagdating din sa evening gown. Although meron siyang designer, pero siya pa rin ang nagsabi sa designer niya kung ano ang gusto niyang design, kung paano niya gustong gawin yun, at sinabi niya kung ano yung motif, yung Mayon Volcano, yung kanyang pinagbasihan ng kanyang evening gown. So, makikita natin, no comparison pagdating dito kay ginagawa ng mga ibang lahi. Kung compare nila si Catriona Gray kay Shanice Palacios, magaling daw si Shanice Palacios. So, mga kaibigan, para sa akin, hindi totoo yun Kasi, para sa akin, the best talaga si Catriona Gray. Hindi dahil sa siya ay Pilipina, kundi dahil dito sa mga sinasabi ko ngayon, no. Unang-una nga yung sinasabi ko na hindi siya katulad ng ibang Miss Universe na parang yung packaging ginagawang bagong tao. Pero si Catriona Gray, talagang siya talaga hands-on siya kung ano yung gusto niya. Yun talaga ang nasusunod. And then pagdating doon sa kahit yung sa kanyang paglakad, siya din yun mga kaibigan. And then nakita naman natin kung paano siya magsalita, kung paano siya sumagot. Walang-wala si Shanice Palacios. Pagdating sa question and answer, pagdating sa pananalita, walang-wala talaga ang bagong Miss Universe ngayon. Kaya sabi ko, no comparison. Bakit kinukumpara nila? Sabi ko, magre-react ako dyan dahil talagang no comparison sa ating pambato, sa ating Miss Universe, Catriona Gray. At isa pa mga kaibigan, nakita niyo naman, di ba? Pagdating din doon sa kanyang awards, Hakot Awards, si Shanice Palacios, ano ba ang nakuhang award ni Shanice Palacios? Meron ba mga kaibigan? Pakisabi nyo nga sa akin dito kasi nanood ako, parang wala akong nakita no? So, baka na-skip ko lang yung part na yon. Pero
sa panunood ko, wala akong nakita na binigyan siya ng award. Baka meron, paki-comment dito. Baka hindi ko lang alam, no? Pero si Miss Catriona Gray, hakot awards, mga kaibigan. At kita nyo na, pati yung mga international brands, mga kaibigan, preliminary pa lang, ibinibigay na sa kanya lahat ng mga brands. Talagang siya talaga yung pinapamodel. So, kita natin, stand out talaga, mga kaibigan, no? So, pagdating naman sa paglalakad, kita nyo nga, pati yung lakad niya, merong tawag, di ba? Lava walk. Yung kay Shanice Palacios ba, ano bang tawag doon sa sa kanyang walk? Paki-comment nyo nga, mga kaibigan. Wala akong alam na natanggap ng award, no? Hakot award nga si Michelle D, Miss Philippines. Kaya nga sabi ko, talagang nakakapagtaka. Bakit ngayon lang nangyari sa history ng Miss Universe na yung Hakot Award hindi nakasama sa top 5. First time in the history of Miss Universe. Kasi ang alam ko, yung mga Hakot Award palagi nakakasama. So yun na, no, pagdating kay Miss Catriona Gray, halos lahat ng award nakuha niya. Si Shanice, hindi naman, di ba? And then pagdating doon sa swimsuit competition, sinasabi itong mga ibang lahi, mas maganda daw maglakad si Shanice Palacios. Pero mga kaibigan, tingnan yung mabuti yung lakad. Ikumpara nyo yung lakad ni Catriona Gray at ang lakad ni Shanice Palacios. Kay Shanice Palacios, hindi sinisiraan ko yung lakad niya, pero yung lakad niya, parang flirting. Parang may halong flirtations, no? Na parang nasa lang. Pero kay Miss Catriona Gray, napakaganda ng lakad niya. Very regal, parang lakad talaga ng eksaktong beauty queen. At napakaganda ng kanyang slow motion, no? Talagang pag-turn niyang ganon, yung kanyang balikat, and then yung isa niyang balakang, medyo gumanon, and then pag-turn niya, sabay yung kanyang buhok ay talagang nag-slow mo. Ang ganda ng dating. Pero yung kay Shanice Palacios, parang, kita niyo parang inaano niya yung katawan niya, parang hinahagis niya yung katawan niya, tapos yung puwet niya parang sobrang pilit na pilit, mga kaibigan. Hindi ko nagustuhan. Although, maganda, pero kung ikukumpara nila kay Catriona Gray, magre-react talaga ako. Kasi sa totoo lang, mga kaibigan, ibang-iba talaga ang lakad ni Catriona Gray kay Shanice Palacios. Kay Shanice, parang may halong yung flirting, parang nag-flirt siya. At parang yung katawan niya ay kanyang hinahagis, sabay yung kanyang heels, sinadsad niyang ganon, sabay. Alam niyo yon, mga kaibigan. Pero yung kay Catriona Gray, mga kaibigan, nakakita na ba kayo ng nakagaya sa mismong kanyang lakad? Yung gayang-gaya talaga. Wala. Very, very genuine talaga at napaka-rare. At sobrang, kumbaga sa isang jewel, napaka-precious, napaka-rare na hindi mo makikita kahit nagginagaya. Mga kaibigan, after Catriona Gray, gumaya ang lahat. Kahit yung mga Miss Thailand, kung sino-sino nagsigayahan sa kanyang gown, sa kanyang lakad, everything. Pero walang ni isa na nakagaya ng eksaktong-eksakto sa lakad ni Miss Catriona Gray. Ang lakad niya, very regal, queenly, at talagang yun talaga ang tamang lakad. Pero yung lakad ni Shanice Palacios, tapos sabay hagis, parang hinahagis niya yung kanyang katawan, and then sabay yung isang paa niya parang sumasadsad na gano'n, tapos sabay lakad na gano'n. Para sa akin, kung titingnan ko at ikukumpara ko ang lakad ni Miss Universe Catriona Gray, maganda talaga ang lakad ng ating queen. Yun talaga ang proper para sa akin. No flirtations, just talagang walk lang talaga, lakad lang talaga ng isang beauty queen, di ba? Ng isang queen. So, yung mga kaibigan, napasadahan ko lang kasi parang sabi, bakit kukumpara nyo si Miss Catriona Gray? Sabi nga ni mismong si Steve Harvey ang nagsabi, di ba? Miss Philippines Catriona Gray set the bar high.
Shanice Palacios. Totoo lang, yung sinuot niyang gown, parang walang kadating-dating sa akin. Diba? And then, pagdating sa swimsuit competition, hindi rin naman ganun kagandahan ng kanyang lakad. Sa totoo lang mga kaibigan, mas nagandahan pa ako sa lakad ni Miss Universe Michelle D. Maganda lang talaga yung hugis ng katawan niya. Kasi slim, bukod sa slim siya, maganda yung hubog ng katawan niya at maumbok yung kanyang puwet, di ba? Maganda talaga yung hugis ng katawan niya. Pero pagdating naman sa legs, wala naman siyang binatbat sa legs ni Miss Philippines Michelle D. May pagkasakang si Shanice Palacios, di ba? Nakapamintas pa tayo dito kasi naman huwag niyong inaano yung aming Miss Philippines, talagang ipaglalaban ko yan. Medyo na ano lang ako mga kaibigan yung nasa YouTube ako, bakit ko kumpara yung si Miss Philippines dito kay Shanice Palacios, no? Yung mga ibang lahi, mga kaibigan, kino-compare nila, maganda daw, mas maganda daw lakad ni Shanice kaysa kay Catriona Gray. Hello! No, that's not true. Ang lakad po ni Shanice ay parang nag-flirt, no? At kanyang, tingnan niyo naman, parang kinahagis niya yung kanyang katawan, di ba? Para siyang nag-flirt and then sinadsad niya yung kanyang isang heels and then saka siya lumalakad ng ganun. So, yun nga mga kaibigan, no, hindi nila pwedeng ipagkumpara dahil walang-wala pagdating pa lang sa communication skills, walang-wala siya kay Catriona Gray. Hindi po ako galit kay Shanice Palacios, ha? Pero, ayoko lang kasi na pinagkukumpara nila itong mga ibang lahi na ito na mas magaling daw si Shanice Palacios. Hindi po totoo yan. Mas magaling pa rin talaga si Catriona Gray. And kita niyo naman, ilang beses na siyang kinukuha or kinuha ng Miss Universe organization. Nakapag-judge, nakapag-host, nakapag-backstage host. Maraming beses na. Di ba mga kaibigan? Si Shanice Palacios, makukuha ba nila yan eh? Bakit hindi siya nag-English, di ba? Sabi ko nga, di ba? Napakalaki pa rin ng edge talaga ng ating mga Miss Universe kasi magagaling mag-English, di ba? So, ang hirap naman kumausap sa isang beauty queen na, pag kinausap mo, may interpreter pa pagkatapos, sasabihin ng interpreter dun sa beauty queen, and then magsasalita siya and then yung interpreter na naman sasabihin sa'yo, ang hirap, di ba? So yung imbis na yung conversation nyo, halimbawa 30 minutes lang, magiging isang oras, di ba? At para sa akin nga, no, para sa akin mga kaibigan, pag sinabing Miss Universe, dapat merong standard eh. Para sa akin lang dapat ang Miss Universe yung nakakapagsalita ng English. Kung hindi ka man fluent, at least magsalita ka ng English ng tuloy-tuloy kasi universe nga eh. Pag nanalo ka ng Miss Universe, you're not just talking to your own country or to your countryman, but to the universe. Kailangan marunong ka ng universal language, English. Diba? So, para sa akin lang naman yung mga kaibigan, ewan ko para sa inyo, no? So, ginagalang ko ang inyong mga komentary, no? Ginagalang ko yan. Kasi iba-iba naman tayo ng gusto. No?